mainit-init, kasing init ng kape ko, na kung bakit nga ba ayaw ng employer mo na i-extend ang iyong work permit or tulungan ka na i-process ang iyong permanent resident application. Pinoy ako! Kamusta mga kababayan? Ikaw ba isang international student or temporary foreign worker at nalilito ka, namomroblema ka sa napakaraming mga changes sa immigration dito sa Canada ngayon? Well, ini-invite namin kayo sa free info session na gaganapin dito sa Edmonton this February 1 to be hosted by regulated Canadian immigration consultants na legit. Ito ang ating mga guest speaker dyan, Sunny Yang, Mac Pagaduan, Marjorie Newman, and Amelia Ahok. Ang venue po ay dito sa Sarap Sarap Catering and Restaurant located at 10130 107 Avenue, Northwest Edmonton. Brought to you by Vertex Entertainment Production. Kita-kita po tayo dyan mga kababayan para maklarify yung inyong mga duda, yung inyong mga problema at yung inyong mga katanungan. At isa nga rin sa topic na pinag-uusapan namin every week ni running councilor Manny Bautista. Grabe. So, malaki na. Ibig sabihin, gamitin natin yung lakas, dami at kapangyarihan natin para ipakita yung galing ng mga Pilipino. Parang hindi nila isipin Pilipino, magaling ang mabait yan. Taga-timpla ng kape o taga-tapon ng basura. O magaling mag-karaoke o mag-share ng ulam. Pagpakita natin, we're better than that. Kaya, itong sa pamamagitan, yung platform mo na to, malaking bagay to para i-share yung kagalingan ng Pilipino. At i-inspire ang maraming Pilipino na patuloy nating ikwento at sabihin sa buong daigdig, sa Canada at sa bawat isa, it's good to be a Filipino. Mahalin na tulungan natin ang bawat isa. And you So, have to be proud. Oo, tsaka become maraming a Filipino. ginagampanan mo to. Kasi kayo yung nagkikwento ng story about us, the good things about being a Filipino. And thank you and congratulations for doing this. Because you're spreading the goodness of being a Filipino. Not just in Edmonton, not just in Canada, pero sa buong daigdig. Thank you very much, Kuya Manny. Ngayon, bigyan mo nga ng konting background, lalo na yung mga bago pa lang na boboto dito sa Canada. Bagong Canada. mga citizens Oo. na gagamitin nila yung kanilang rights na bumoto. Ano ba ang function ng pagiging isang konsehal? So, isa po sa mga topics na mga pinag-uusapan nga namin ay yung patungkol do sa mga kababayan nating international students at temporary foreign workers na yung estado nila ay mahirap yung estado nila ngayon dahil nga dito sa napakaraming mga pagbabago sa immigration. Isa nga sa nasabi niya, kaya nga napaka-important na may mag-represent sa ating mga Filipinos. At ngayon, nabalitaan ko, tatakbo Ay, ang hopefully, konsehal. pinagpe-pray natin Oo. na sana mangyari, sana matupad. The reason is, actually yun nga, kasi pag may umuwi na, papauwi o na deport, voluntary deport, inahatid natin sa airport. Pag kulang yung pamasahe, minsan sinasamahan ko sila sa food court. Solicit kami. Pag minsan naman, nanghingi kami ng mga bote, Oo. mga bottles, mga recycles. Saka yung mga walang status na hindi makapagpagamot, may mga cancer sila, ina-assist natin sila magpagamot. So mahirap, napakahirap. Mahirap talaga no? Oo. Oo, lalo na yung mga kababayan natin na medyo alanganin na yung status nila dahil nga sa mga changes, Totoo yan. diba? So ibig sabihin they can come to you para We can assist them on sa makakayanan natin. Pero siyempre, marami dyan, hindi rin natin kakayanin. Actually, nananawagan nga sana tayo na magkaroon ng for this year, 2025, na magkaroon ng interfaith National Day of Prayer para sana lahat ng religious organization ng Pilipino and non-Filipino is ipag-pray natin. Linggo-linggo, yung mga government official, policy ng gobyerno at yung mga kapatid natin na Pilipino na temporary foreign worker, tourist student, na maging mas maayos yung buhay nila o yung kanilang katayuan, yung status ng kapatid nila. ano bang nakikita mo ngayong kalagayan ng mga kababayan nating foreign workers na naandito ngayon?
Especially now kasi nag-resign yung Prime Minister. Oo. Siya yung, sa history kasi ng Prime Minister, ito yung pinakamaraming pinapasok na Pilipino sa Oo. international Yeah. student. Oo. Kung nawawala siya, mawawalan tayo ng padrino. Mhm. Mawawalan tayo, hindi madali yun. Mhm. So, paano tayo mag-build up ng relasyon dun sa mga nag-aambisyon na gusto maging Prime Minister? Mhm. Dapat kinikreate natin yun. Sinasabi natin yun. Kasi pag hindi natin kinreate yun, sinabi, umupo na sila, Mhm. hindi rin natin pwedeng tanungin sa kanila, Mhm. paano naman ho kami, mga Pilipino. And you've mentioned that they can reach you. How can they reach you? They can reach me on my Facebook, Manny Bautista, Mhm. YEGPOR Counselor, Mhm. and also on my, I can give my phone, 780-802-0848. You can text me anytime. Ayun. So, i-follow nyo po si Kuya Manny na Opo. tatakbong konsehal dito sa Edmonton. Edmonton. At supportahan natin siya. Opo, pahabol po. Kung may mga Pilipino pong tumatakbo, kahit hindi ko man sila kamukha o kaparehas ng sinasabi, basta kababayan natin sila, mapaanong tinatakbuhan nila, tulungan natin sila. Paramdam natin sa kanila na hindi tayo na-insecure o natatakot na makuha nila yung pwesto o goal nila. Kasi bakit? Pag yun nakapwesto, most probably makakatulong din yun sa mga kapwa natin. Can bring more glory to God. Yun po. At huwag po natin kakalimutan, bago po tayo tulungan ng ibang tao, ibang lahi, ang unang magmamahal at tutulong sa Pilipino. Kapwa natin. Tayo lang din yun. Kaya kung tayo lang, let's do it on a daily basis. So thank you for having me. Thank you God very bless much, you. Kuya Manny, for your time. Mabuhay ka. Okay. At bukod dyan, hindi lang po yung mga temporary foreign workers, international students, even yung mga kababayan natin, mga permanent residents at citizen dito sa Canada na meron po mga businesses. And isa nga po ako sa naimbitahan na maging speaker doon sa gaganaping session dito. Ayan po, ang pangalan po nung session is Tech Talk, Shaping the Future of Your Business Through Technology. Sa January 25 po yan at 2 p.m. Ang venue po is the Silver Apron Learning Center, Unit 25-146 Provincial Avenue, Sherwood Park. Pwede nyo pong kontakin si Consi. Consi nga ang tawag namin sa kanya eh. Si running konsehal or counselor Manny Bautista na andyan po yung kanyang phone number. Ito po brought to you by the United Filipino Entrepreneurs Association, Edmonton District po. So, kung kayo po ay Filipino owned businesses or meron po kayong business dito sa Canada or dito sa Edmonton, ay makipag-ugnayan po kayo sa UFEA para po, maka-attend po kayo dito sa Tech Talk na ito. Na pag-uusapan nga namin dyan about using technology para matulungan ang inyong businesses. How can we help you for your business? So, ito po, excited po ako dyan kasi nga isa ako sa magiging speaker nila by that time. And excited ako na i-share ang aking mga nalalaman about technology. So magkita-kita po tayo sa mga info session ng immigration at saka dito sa Tech Talk. Okay? At ngayong araw na ito, eto nga, yung pag-usapan natin na medyo mainit-init kasing init ang kape ko. Na kung bakit nga ba ayaw ng employer mo na i-extend ang iyong work permit or tulungan ka na i-process ang iyong permanent resident application. So, ano nga ba ang dahilan? Ako, may mga nalalaman akong dahilan kung bakit. At yan nga ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Kayo, ano sa palagay nyo yung dahilan kung bakit ayaw kang suportahan ng iyong employer na maging permanent resident dito sa Canada? Or bakit ayaw ng employer mo na i-extend ang iyong work permit? So, leave a comment below kung ano sa palagay nyo yung dahilan. And, kagaya na nasabi ko, kung kailangan nyo po ng tulong, ay, kontakin nyo po ako. Mag-leave po kayo ng comment below. At sa awa tulong ng Diyos, tingnan natin kung paano natin kayo matutulungan. So,
Ito po yung ilan sa mga dahilan kung bakit nga ba ayaw nilang i-extend ang inyong work permit or tulungan kayo na maging permanent resident dito sa Canada. Number one na dahilan is lack of information and awareness. Kulang sila sa impormasyon at hindi sila talaga aware kung papaano ba yung process, kung papaano mag-asikaso or mag-extend ng work permit. Ngayon, ma-share ko lang po sa inyo na nung dati po kasi ako, naging temporary foreign worker din naman po ako. Bago po kasi ma-expire yung aking work permit, una, alam ko kung kailan ma-expire ang aking work permit. So, isa pong important na information, alamin nyo muna ikaw sa sarili mo kung kailan ma-expire ang iyong work permit. Kasi most of the cases, yung employer nyo mismo, hindi niya alam kung kailan ma-expire ang inyong work permit. Kaya very important na i-remind natin sila. Halimbawa, 2 months before ma-expire yung iyong work permit, abisuhan mo na si employer. Hindi yung kung kailan kinabukasan na ma-expire ang iyong work permit, tsaka mo siya sasabihan. Hindi po. Sabihan nyo na po sila in advance. Kasi itong mga employers natin, busy po yan. Busy saan? Busy sa kanilang negosyo. Di ba? Busy sa, siguro, maaaring isa sila sa gumagawa ng inyong schedule. Tinitingnan nila yung profitability ng inyong negosyo, ng kanyang business. So, marami po silang pinagkakaabalahan. At baka, yung pag-extend ng inyong work permit or pag-apply ng inyong permanent resident status dito sa Canada, hindi na po nila nabibigyan ng pansin. Kaya, dapat po, anong gagawin natin bilang mga empleyado, bilang mga temporary foreign workers na nagnanais na ma-extend yung kanilang work permit or makapag-apply ng kanilang permanent residency dito sa Canada. Una po, para matulungan natin yung mga employer natin, ay mag-research po tayo. Tayo mismo rin. Alamin natin kung papaano nga ba ang process ng pag-a-apply ng work permit or pag-a-apply ng permanent residency dito sa Canada. Ang pupuntahan po natin na legit na website para kung sakali na, halimbawa, hindi alam ni employer kung anong kanyang gagawin, hindi siya aware, para ma-share natin sa kanila yung information about the process. E di puntahan po natin yung government website na legit na website ng immigration dito sa Canada, which is, eto pakita ko po sa inyo kung hindi nyo pa nalalaman. Most probably, do sa mga kababayan natin matagal na dito, alam nyo na po ito. So punta po kayo sa cic.gc.ca. Ayan, pasukin po natin yung cic.gc.ca para po kahit papaano alam ninyo kung alin yung website na pupuntahan ninyo. And i-click po natin yung English at yung mga information na gusto po nating malaman na andito po. Ayan, like i-click po natin itong kung sakali mag-apply kayo ng work permit, yung work. So foreign workers, how to get a work permit, find out if you need a work permit, extend or change the condition of your work permit. I-click po natin yan. At makikita nyo po dito, mga kababayan, temporary foreign workers, naandito yung fees, naandito yung processing time. So, pag-aralan nyo din po ito on your own. Para po kung sakali nag-ask ng information yung inyong employer about how to extend your work permit, nakahanda po kayo, 'di ba, na i-share sa kanya yung information. Ngayon, kung halimbawa naman po you'd like to apply for your permanent resident status, edi click po natin tong immigrate. At makikita nyo po dito yung iba't ibang mga programs na pwede nyo pong applyan. So, i-click lang po natin, for example, ito po, hanap po tayo Kasi depende po ito sa lugar na kung nasaan kayo. Kasi mayroon po mga provincial nominees Ayan, i-click po natin yan, provincial nominees. Immigrate as a provincial nominee. So, naandito po yung mga information.
na pwede nyo pong i-explore. So, hindi na po natin pag-uusapan ng matagal yan. Ipinakita ko lang po sa inyo para kayo mismo, sa sarili niyo bilang empleyado, bilang temporary foreign worker, ay malaman nyo po yung information beforehand bago po tayo lumapit sa ating employer para at least meron na tayong ma-share sa kanilang idea. Kung hindi pa sila aware, hindi pa sila informed, or wala po silang kaalaman kung paano i-extend ang ating work permit or kung paano kayo tulungan na maging permanent resident dito sa Canada. Pangalawang dahilan kung bakit ayaw ni employer na suportahan ka do sa pag-sikaso ng iyong work permit or sa pagiging permanent resident mo is they have this misconception. Anong misconception nila? Misconception that the process is tedious. Yung process ng pag-a-apply ng iyong work permit or ng inyong PR status dito sa Canada, ang kanilang naiisip ay una, complicated. It's too complex and time-consuming. Talagang too complex yan and time-consuming kung if you are not aware, you are not knowledgeable enough about this process sa immigration. Kaya nga, kailangan pag-aralan din natin, alamin natin. Kasi sa kanila, time-consuming ito eh. Lalo na kung busy sila sa kanilang business. Kung hindi nila alam yung mga information na dapat nilang malaman. Hindi nila alam yung mismong process. So, pagka ganyan yung usapan, most probably, yung employer mo, this is his first time na mag-apply ng work permit extension. Kaya hindi niya nalalaman. Kaya para sa kanya, ang kanyang idea about extending your work permit here is too complex. Mahirap naman yan. Di ba? Marami akong aasikasuhin. Hindi ko kayang asikasuhin yan. Kaya nga, dapat ikaw bilang worker, ay dapat ikaw din magkanda ka rin ng research at alamin mo para mapasmooten. Para pag kinausap mo siya ngayon, masabi niya, ganito pala yung process. Diba? Kumbaga, isi-simplify natin sa kanya yung process. At kung siya naman talaga nahihirapan, pero meron siyang intent na extend ng yung work permit or i-apply yung PR status dito sa Canada, then, that's the time siguro mag-research ka ng una, legit na immigration consultant na tutulong kung ikaw mismo hindi mo alam. Kasi yung pag-extend ng work permit, actually, you can do it yourself. Yung pag-apply ng PR status mo dito sa Canada, you can DIY or do it yourself din. Ang problema lang, pagka hindi mo rin alam yung process. Diba? Pagka hindi mo talagang nauunawaan, that's the time na hahanap ka ng immigration consultant na legit at mura ang singil. Yung hindi iti-take advantage ka. Diba? So, mag-conduct po kayo ng research. Maaari din po kayo magtanong sa akin. Diba? Katulad nga nito ni sina Kuya Mac Pagaduan, pwede kong i-recommend sila sa inyo. Kasi alam ko po, itong Canada Vertex Immigration, hindi nila po kayo pipilayin para lang pagkakitaan kayo ng malaki. Hindi po. Ngayon, kung wala kayong tiwala sa sinasabi ko, edi hanap po kayo. Mag-research po kayo ng mga immigration consultant na hindi magte-take advantage sa inyo para matulungan kayo dun sa process. Now, pangatlong dahilan, bakit ayaw kang extend, bakit ayaw i-apply ang iyong PR status dito sa Canada is, ang tingin nila, is it worth investing on you, kabayan? So that's the reality. Ako po, sinasabi ko lang yung realidad. Worth ba na mag-invest sa inyo ang inyong employer para kayo ay maging permanent resident dito? Kasi ganito po yan, mga kababayan. Bakit po ang mga employer, para lang magkaroon tayo ng parallelism, bakit kaya yung mga employer, pagka may mga bagong equipment na kailangan sa kanilang, halimbawa, restaurant or sa kanilang negosyo, bakit sila nag-i-invest sa mga bagong equipment? Ano sagot? Kasi may pakikinabangin sila dun eh.
sa pag-purchase nila ng bagong equipment. Ang iniisip nila, yung return of income. Tama po ba doon sa mga negosyante na nakakaunawa sa business? Ano yung tinatawag na return of investment? Yan, return of investment pala. Or pwede na rin, return of income. Kasi kailangan kumita sila mula doon sa kanilang investment, di ba? So, kaya sila nag-i-invest sa isang equipment kasi nakikita nila na meron silang papakinabangin doon in return, di ba? Ngayon, iparallel po natin yan sa inyo bilang mga workers. Nakikita ba nila yung worth ninyo? Are you worth investing in? Di ba? Ngayon, sasabihin nyo, ano ba naman yan? Kaya nga nila kami kinuha dito kasi nakita nila yung worth namin. Oo, nung hinire ka. Ngayon na nagtatrabaho ka sa kanya, pag ba nag-invest yung employer ninyo sa inyo at kayo ay naging permanent resident dito sa Canada, ano po kaya yung mga naiisip ng employer pag minsan? Siyempre, pagka nagkaroon ka na ng PR status dito, una, mas malaya ka na makakahanap ng ibang mga employers. Is that correct, mga kababayan? Totoo po ba yun? Na may kalayaan ka na ngayon, malaya ka na makapag-part-time sa ibang mga employers? Malaya ka na rin, naiwan siya. At humanap ka ng ibang trabaho. 'Di ba? Kayo po makakasagot niyan, mga kababayan. Kasi ako, sinasabi ko lang sa inyo yung realidad. Halimbawa, pini-R ka ba? Halimbawa, tinulungan ka ng inyong employer na maging permanent resident dito sa Canada. Nakikita ba niya yung worth in investing with you? Siyempre, ang ina-expect nila, since kahit papaano, mga kababayan, tinulungan ka ng employer mo na maging permanent resident dito. Ikaw ba ay magre-remain ka pa ba sa kanya? Or ultimano, pagkakuha mo ng estado mo na pagiging PR, iwan mo na siya? Kayo po makakasagot nun, mga kababayan. 'Di ba? Kaya yan po, hindi nyo maaalis sa mga employers na isipin yan. Totoo po ba yan or hindi? Baka sabihin nyo, nag-invento lang tayo. 'Di ba? Realidad po ba yan? Ano nangyayari dito? Aba, realidad po yan. 'Di ba? Hindi po tayo nagpapanggap. Meron talagang ganun na pagkakuha ng kanilang PR status dito, batche na sila, alis na sila. 'Di ba? So, anong magagawa natin bilang empleyado para makita nila yung worth natin na mag-invest sila na either i-extend ka or tulungan ka nila na maging permanent resident dito? Pakita natin na meron silang benepisyo na i-extend nila tayo, na we are worth it, 'di ba? Ipakita po natin sa papaano pagganap ng ating trabaho, 'di ba? Kasi titingnan ng employer hindi ko na lang to i-extend kasi nakikita ko ganito ang gawa nito sa trabaho Siyempre performance din po 'yan, 'di ba? Pakita natin yung work natin kasi itong employer ninyo, I doubt it kung magse-second thought siya na ikaw ay extend niya kung nakikita niya na, kailangan ko itong empleyadong ito. Kasi una, magaling to. Di ba? Mapagkakatiwalaan. Lahat ng qualities na nasa kanya ay yun yung kailangan ko sa aking negosyo. Di ba? Meron nga akong kakilala na farmer farm worker dito sa Canada. Alam niyo po, nung umalis siya doon sa kanyang employer, ilan ang pumalit sa kanya? 3. Ibig sabihin, yung trabaho niya noon na ginagawa ay pang 3 tao. Diba? Ibig sabihin, talagang worth it siya doon sa trabaho niyo. Kaya tinulungan naman talaga siya ng kanyang employer na maging permanent resident. Actually, wala po siyang binabayaran Pati yung accommodation niya, libre. Pati sasakyan niya, libre. Kaya nung umalis po siya, bago siya umalis, ang ginawa naman niya, bilang pagtanaw ng utang na loob dun sa kanyang employer, ay siya din na nag-recommend dun sa mga farm workers na yon na ngayon nga ay dun nagtatrabaho. So, pakita po natin yung work natin. Ito po yung susunod na dahilan
na gusto kong sabihin sa inyo. Number 4 na dahilan is yung cost nga. Kasi meron po talagang cost dyan eh. Meron po talagang babayaran eh, di ba? So, yung cost na yon, pag minsan ang iniisip nila, baka naman sobrang mahal pagka pagka in-extend kita or tinulungan kita na maging permanent resident. So, naiisip nga kasi nila yung benepisyo makukuha nila. 'Di ba? Yun ang naisip nila. It is costly pagka in-extend pa kita. It is costly pagka ikaw ay tinulungan ko na maging permanent resident dito. So, give them options kung papaano magiging mas cost-efficient yung inyong pag-apply. At pang-5 po, 5 na ba tayo? Hindi ko natanda kung ilan eh. Kayo na po magsabi. Pero yung next po, na dahilan kung bakit hindi kayo na-extend ng inyong employer, hindi kayo tinutulungan na maging PR dito sa Canada ay wala talaga silang in place na policy kung papaano ba yung process. So, kung wala silang in place, ibig sabihin, this is their first time talaga na maka-encounter ng temporary foreign workers. So, yan po yung ilan sa mga dahilan, mga kababayan, na sabi ko lang sa inyo na maaaring posibleng dahilan kung bakit hindi kayo ine-extend ng inyong employer or hindi kayo tinutulungan, sinusuportahan sa pag-a-apply nyo ng permanent resident dito sa Canada. Minsan kasi talagang hindi lang nila alam eh. That's the bottom line eh. Minsan hindi lang talaga nila alam eh. Minsan takot sila na kung papaano yung process. Kasi nga, di ba meron kasabihan, yung fear po kasi, fear is nothing more than false evidence appearing real. Sabi po yan ni Zig Ziglar. Minsan kasi hindi naman talaga totoo eh. Yung naiisip mo na kaya ka natatakot sa isang bagay. At yan din, minsan, ang nararamdaman ng isang employer. Kahit kayo naman po eh, mga kababayan, di ba? Kaya ka natatakot pag minsan kasi you lack knowledge about something or hindi mo alam ang mangyayari sa iyo. Kaya nga po mga kababayan, kung kailangan nyo po ng legal advice, lumapit po tayo sa Trusted Immigration Consultant para mabigyan po tayo ng information kung papaano tayo makakapag-move forward dito sa Canada. At minsan po kailangan lang po natin talaga ng kausap. And umattend po kayo mga kababayan ng mga free information session about immigration para maliwanagan po kayo, makapagtanong po kayo mismo sa mga regulated Canadian immigration consultant. And then again, if you need some help, mag-leave po kayo ng comment below, kontakin nyo po yung ating mga kaibigan na immigration consultant. And that's it for me today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.